Tamad nga ba mga Pilipino? Ito ay pinaliwanag ni Gat Jose Rizal. Dalawa umano ang dahilan kung bakit naturingang tamad ang mga Pilipino. Alamin natin ang mga detalye ng paliwanag na iyan mula kay Xiao Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Tamad ba ang mga Pilipino? Isa itong paulit-ulit at may tuturing na walang hanggang tanong natin sa ating mga sarili bilang isang mamamayan at madalas na madalas ang sagot natin ay oo. Minsan ang sinagot ito ng ating national hero na si Jose Rizal. Ang tanong na ito ng isang Dr. Santiago ang sumulat sa Pahayagang Progreso de Filipinas at pinaratangan ng mga Indio na kaya hindi umuunlad dahil sa kanilang katamaran. Sa kanyang sanaysay na sobre la indolencia de los Filipinos o ukol sa katamaran ng mga Pilipino na inilathala niya sa La Solidaridad, hindi niya itinanggi na may tendensiya nga ang mga Pilipino na maging tamad. Ngunit hindi ito dahil sa maliit na pagmamahal sa hanap buhay, kundi produkto ng ating konteksto bilang isang bayan. Ha? Pinoy? Tamad? Sabi ni Rizal? Well, liwanagin natin. Ayon kay Rizal, ang ating kabiasnan at ang ating pakikipagkalakalan sa mga dayuhan bago dumating ang kolonyalismo ang nagpapakita na hindi natural sa Pinoy ang maging tamad. Ngunit, dalawang pangunahing dahilan ng pagkatamad ng Pinoy. Tila isa siyang environmental determinant. Ang unang dahilan, sa isang tropikal at mainit na bansa, natural lamang na nais laging magpahinga ng mga taong laging nagtatrabaho sa initan. At kung hindi gagawin ito, mawawala at mauubos ang ating lahi. Pangalawang dahilan, ang mismong sistema ng kolonyalismo ng dayuhang Espanyol. Paano ka nga naman gaganahang magtrabaho kung hindi mo naman napapakinabangan ang mga kinikita mo? Gayon din, sino ang mas tamad? Kung ang mga Espanyol noon sa Pilipinas ay makikitang nagsasara ng mga negosyo upang magsiesta sa hapon, nagpapasapatos sa ibang tao at pinapayungan ng ibang tao. Ngunit, ayon kay Rizal, ang pagiging tamad ng Pilipino ay hindi ang dahilan ng bulok na sistema, kundi ito ang nagiging sanhi ng isang bulok na sistema ng pang-aalipin. Para kay Rizal, tulad ng isang may sakit na pasyente, kailangan salinan ng dugo upang mabigyan ng bagong buhay at bagong sigla ang lipunan. Ang bagong dugong kanyang tinutukoy, ang kanyang solusyon, edukasyon. Naging inspirasyon ang analysis na ito ni Rizal upang isulat ni Syed Hussein Alatas ng Malaysia ang kanyang pag-aaral ukol sa The Myth of the Lazy Native noong 1977, kung saan ipinakita na ipinapalaganap talaga ng mga kolonyalista sa Timog Silangang Asya ang imaheng ito ng at isinasaksak sa kokote natin upang manatili tayong hindi umaangat upang malampasan sila. Saga ng akin, ito ay isang program na ipinasok sa ating kamalayan at kaisipan. Ngunit, hindi maaaring sisihin lamang natin ang mga dayuhan sapagkat tinanggap na natin ito. At naging tamad na nga rin tayo kung minsan. Mas magandang akuin at aminin natin na may pagkukulang tayo upang masabi nating wala sa ibang tao ang solusyon, kundi tayo mismo. Na may magagawa tayo na itama ang ating mali. Buhayin natin ang bagong dugong Pilipino. I-reprogram natin ang ating mga kaisipan at ang ating kasaysayan. Ako po si Xiao Chua, PAS Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.